Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon. Alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus. Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay at nasa tahanan na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Noong Martes, kung naalala po ninyo, tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at ng kampon ni Herodes. Naalala niyo pa po ba yon? Yung tanong ng mga Pariseyo at tanong ng kampon ni Herodes, ano yung tanong nila? Tungkol sa? Yes, tungkol sa buwis. Kung naaayon ba sa batas ang magbayad ng buwis saan? Cesar. Kay Cesar. Cesar. Yun ang tanong noong Martes. Pero yung tanong na yon, hindi tanong para matuto. Hindi tanong para makaalam. Hindi ba tayo, pag nagtatanong, gusto mong malaman ang isang bagay? Kapag ikaw ay nagtatanong, gusto mong matuto. Yung tanong na yon ay tanong ng pagsubok. Kasi gusto nilang tignan kung alam nga ni Jesus ang isasagot. Gusto nilang hulihin si Jesus sa kanyang pananalita. Gusto nilang marinig kay Jesus para meron silang maibato kay Jesus. Yun yung tanong noong Martes. Pero sa pagkakataong ito, ngayon, muli tayong nakarinig ng tanong mula naman sa isang eskriba. Alam niyo po ba kung ano ang eskriba? Hindi. Ang isang eskriba ay yung mga tagalimbag. Ang lalim, ano? Tagasulat ng batas. No? Tagalipat, taga-transcribe ng batas. No? Yun ang eskriba. Kaya scribe. No? Gets nyo na? Yun ang isang eskriba. May tanong ang isang eskriba. Pero, ang tanong niya, hindi na para subukin si Jesus, kundi para siya ay makaalam at para siya ay matuto. Ang tanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Alam ng eskriba na mayroong humigit kumulang 600 na batas. Alam niya yon. Bakit niya alam? Siya yung nagsusulat Di ba? Siya yung naglilipat Siguro pagod na yun. Pero mo, 600 na batas. No? To be exact, 613
laws, batas, meron ang mga Hudyo na sinusunod. Kaya naman, nais niyang malaman alin sa mga iyon, alin sa daang-daang batas na iyon ang pinakamahalaga. Totoo naman, paano mo ba makakabisa ang 613 na batas? 10 commandments nga, hindi natin makabisa eh. 'Di ba? Hello. At kahit nababasa mo na, hindi mo pa sinusunod. Hello ulit. 'Di ba? No parking, ayaw pa rin sundin. No crossing, ayaw pa rin sundin. 'Di ba? Kaya nga ang tanong ng eskriba, gusto niyang makaalam, alin sa daang-daang batas na yon ang pinakamahalaga? Sincero naman doon ang eskriba. Dahil gusto niyang matupad lahat ng batas, pero alin doon ang pinakauna? Alin doon ang pinaka-importante? Pero sa halip na sagutin ni Jesus ang pinakamahalaga, binuod ito ni Jesus sa pamamagitan ng dalawang batas. Una, ang ibigin ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At ang pangalawa, ang ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung babalikan natin at titignan natin ang dalawang sagot ni Jesus, ano sa tingin ninyo ang parehas sa dalawang iyon? Ang may pag-ibig. Tama. Isa lang naman ang pinupunto at mahalaga sa batas ng Diyos. At ito ang pag-ibig. Ibig sabihin, lahat ng batas ay tumutukoy sa pag-ibig. Kapag hindi ito tungkol sa pag-ibig ng Diyos at ng kapwa, hindi ito kabilang sa batas ng Diyos. Kaya nga, kapag walang pag-ibig sa ginagawa, sa iniisip, at sa sinasabi natin, hindi tayo nakatutupad sa batas ng Diyos. Ulitin ko, kapag walang pag-ibig sa iniisip, ginagawa, at sinasalita natin, hindi tayo nakatutupad sa batas ng Diyos. At pag sinabing pag-ibig, ito ay ang pagkakaloob ng kabutihan sa iba. Pagkakaloob ng kabutihan sa iba. It is the will of the good for others. Yung mapabuti ang iba. Kaya walang pag-ibig kapag nakakasakit. Walang pag-ibig kapag napapahamak, naaabuso at napapasama ang iba. Kaya nga magandang hamunin ang mga nagsasabi na sila ay umiibig. Sino bang umiibig dito? Magandang tanungin, ikaw ba ay nagkakaloob ng kabutihan sa iba? Kung sinasabi mong iniibig mo ang ating bansa, bumubuti ba ang bansa dahil sa'yo? Hello? O baka naman mas lalong nagkakagulo dahil sa'yo? Magandang pagnilayan yon, no? Ang daling sabihin, mahal ko ang Pilipinas, pero bumubuti ba? Kung iniibig mo ang iyong pamilya, sigurado ka ba na hindi sila nasasaktan o nasasakal sa iyong ginagawa? Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo ba siya naaabuso? Hindi mo ba siya napapahamak? Kaya nga, pinapaalala ni San Pablo sa unang pagbasa, ang ginawa niyang pagtitiis. Sabi niyo nga, pagtitiis. Yan, no? Si San Pablo nagtiis para sa mga hinirang ng Diyos. At ginawa niya ito para sa kanilang kaligtasan.
At yun ang tunay na pag-ibig. Yung kaya mong magtiis. Yung ikaw ang umako ng hirap. Yung ikaw ang umako ng dusa para maligtas ang iba, para mapabuti ang iba. Yung kinaya mo lahat ng hirap para ang minamahal mo ang mapasarap. At hindi ba, yun ang nagawa ni Jesus. Yung siya yung umako ng hirap para tayo'y maligtas. Hindi ito malayo sa sinasabing pag-ibig ng isang magulang sa anak. Yung siya yung naghihirap, siya yung nawawalan, siya yung nagdudusa para ang anak mapabuti. Kaya yung anak na nagsasabing mahal niya ang magulang, ang tanong, kaya mo rin bang maghirap? Kaya mo rin bang magtiis? Kaya mo rin bang magdusa para sa iyong magulang? Yun ang pagmamahal eh. Yung pagkakaloob ng kabutihan sa iba. At yan ang batas ng Diyos. Batas na laging may pag-ibig. Mga kapatid, ang batas ay ginawa para mapabuti ang tao. Kaya nga, ang pinakamahalaga sa batas ng Diyos, dapat laging may pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay pagkakaloob ng kabutihan sa iba. Amen. Amen.